my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you go. Come on, take me deeper than my feet will ever walk, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without I wanna trust in the Lord. We walk upon the water wherever you go. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you go. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. We wanna trust in One Spirit, lead me. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you go. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you go. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Let me trust in you, Jesus. Let me trust in you, Lord Jesus. As we walk, we're gonna trust in you, Lord. Please sing it from your heart as you trust in me. Sing it a love song. Wanna trust in you, Jesus. Trusting in the name of Jesus. We're giving everything to you today, Lord. And as we sing this song, and I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine.
Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good noon, good evening, good afternoon. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. And I hope that you are all doing well. Happy amazing Sunday everyone. Ano man po ang ating mga pinagdadaanan ngayon, gaano man po ito kabigat, katindi, kahirap, gaano man po ito ka-challenging, gaano man po ito medyo kadilim. Gusto ko pong sabihin sa inyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Happy amazing Sunday again. This is Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus at tayo po ngayon ay nasa third installment na ng ating July series entitled Dark Nights. Pwede po pa bago po tayo magtuloy sa atin pong pag-uusapan ngayon, i-type nyo po muna sa comment section, where are you attending right now? Saan po kayong panig ng mundo ngayon? Saan po panig ng Pilipinas? Nasa Luzon kayo? Saan sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao? Where are you attending ngayon via online? Welcome po kayo sa ating pong online pananambahan. Alam nyo po, napakaganda po ng pinag-uusapan natin for the past 3 weeks na, no, na kung saan pinag-uusapan po natin yung dark nights na minsan parang tahimik po ang ating po Panginoon. Minsan parang hindi natin siya maramdaman, minsan hindi natin makita kung ano ba talaga yung plano niya dito sa pinagdadaanan po natin. When God seems silent. Ito pong series na ito, we're gonna deal with grief, with doubt, and even with unanswered prayer, no? Lahat po tayo ay dumadaan po sa dark nights of the soul. At meron po panahon sa buhay natin na parang tahimik po ang Diyos. And it seems that God is nowhere to be found. Nasubukan nyo na pa ba yan? Meron po tayong panahon sa ating buhay na kung saan parang tahimik ang Diyos at kung minsan parang hindi natin masumpungan o matagpuan ng ating Panginoon. Yung kalusugan po natin lumalala, dumarami po lalo yung mga bills at hindi pa rin natin, alam mo yun, hindi pa rin umuwi yung mga anak natin na pinagpipray natin, hindi pa rin naboborn again yung mga asawa natin na pinagpipray natin, parang walang sagot sa ating mga panalangin at parang lalong dumidilim. Instead na lumiwanag ay lalong dumidilim ang ating situation. Nagpipray ka naman, nagcho-church ka naman, nagbibigay ka naman ng tapat sa ating Panginoon, ikaw naman ay sumasamba, hindi ka naman uma-absent sa church, hindi ka naman uma-absent sa life group, pero padilim pa rin ang padilim ang situation. At hindi ko matagpuan o masumpungan ng ating Panginoon. Alam niyo po, maganda yung pag-uusapan natin sa mga sandali pong ito. Isa po sa mga pinaka-interesting na libro po sa Bible. Actually, lahat naman po interesting yan, ano? Kahit na medyo yung tinatamad tayong basahin, interesting pa rin po yan. So, isa po sa mga interesting sa Bible ay yung book po of Esther. Ewan ko na po kung nabasa niyo na po ba yan o napag-aralan niyo na po ba si Esther. Ito po yung, bakit po siya interesting? Sapagkat ito lang po yung aklat sa Bible na kung saan hindi po kailanman nabanggit yung pangalan ng Diyos. Did you know na ito pong bakit interesting ito? Sapagkat ang Book of Esther, ito lang ang aklat sa Bible na kailanman hindi binanggit ang pangalan ng Diyos. Hindi binanggit ang pangalan ni Yahweh. Walang milagrong na record, walang propeta, walang vision, walang boses mula sa langit. At sa unang tingin, makikita natin na parang absent po ang Panginoon. Pero mga kapatid, I want you to understand na yun mismo ang gustong ipakita ng aklat po ng Esther. That is exactly the point, no? Na hindi man nakikita ang Diyos, hindi ibig sabihin na wala po siyang ginagawa. Although God is unseen sa book na ito, but He is never uninvolved. Let me just repeat it. Although God is unseen, He is never uninvolved. Maaring wala po ang pangalan niya sa bawat pahina ng Esther, pero kitang-kita po natin kung aaralin po ninyong maigit, magiging bukas lang po ang inyong isipan sa pag-aaral at pag-intindi at pagbabasa ng salita ng Diyos. Kitang-kita po natin ang kamay ng ating Panginoon sa bawat pangyayari. Now, napakaganda po ng pag-uusapan natin sapagkat ito po yung story na kung saan alam ko po makakarelate po tayo. Paano ba dapat tayo tumugon kapag parang tahimik ang Diyos sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay? Kaya po sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras po kayo nakakapanood sa ating pong online pananambahan. Samahan niyo po ako sa ating pong topic entitled, When God Seems Silent But Never Absent. Napakaganda po niyan. Ang tanong po natin, paano po tayo magre-respond kapag
parang tahimik, parang nakatago ang ating Panginoon during our darkest hour. At ito pong Esther chapter 4, particularly yung chapter 4 po ng Esther, meron pong tatlong response. Bibigyan po tayo ng practical application kung paano po tayo magre-respond kapag feeling natin nakatago or hindi natin masumpungan ng ating Panginoon sa madadilim na yugto ng ating buhay. Bigyan ko lang po kayong maikli lang no, ng background nitong pong Book of Esther chapter 4. No? Ito isa sa, yung Esther chapter 4 po ay nasa pinakamadilim, pinaka-darkest moment na sandali po ng buhay ng mga Hudyo. Dahil meron pong masamang plano si Haman. Si Haman po, siya po yung pangalawa sa pinakamataas na posisyon. Siyempre, number 1 yung king. Pangalawa, si Haman na. Ito pong si Haman, masamang plano po niya, ang pinakamataas na opisyal sa Persia. Nagpalabas po ang hari ng isang kautusan na kung saan papatayin po ang lahat ng Hudyo sa buong empire, sa buong Persian Empire. Nang malaman po ito ni Mordecai, pakinggan niyo po yung mga binabanggit ko si Haman po yung pinakamataas, pangalawa po sa hari, na kung saan siya ay nagbalak. Siyempre, nagbigay ng ordinansa itong hari. Nung nalaman po ito ni Mordecai, si Mordecai po, siya po yung pinsan ni Esther. Si Esther po, ito po yung queen. Alala niyo na? Ito pong si Mordecai, siya po ay pinsan ni Esther na kung saan si Mordecai po tumayong parang tatay. Wala na po kasing magulang sa Esther at si Mordecai, since na mas matanda siya kay Esther, siya po yung tumayong parang tatay sa kanya. Matandang pinsan po yan at tumayong parang kumampo na po kay Esther. Nagluksa po siya, yung puso niya, and at the same time, in-encourage, hinimok niya po si Esther na gamitin ang kanyang posisyon, kasi queen na po siya by this time, bilang reyna na mamagitan po sa hari. Ngayon, yung time na po ito na kinausap po ni Mordecai through isang messenger, ito pong si Queen Esther, natakot si Queen Esther dahil ang paglapit po sa hari ng unang panahon ay napakadelikado. Pwede po niyang ikamatay ito. Yung paglapit po sa hari ng unang panahon na hindi ka pinapatawag ng hari ay maaari po magdulot ng kamatayan sa kanya. Ngunit pinaalalahanan po siya ni Mordecai, yung kanyang pinsan, yung tumayo po ng parang tatay na niya, na maaaring inilagay siya sa posisyon na ito for time such as this. Mamaya babanggitin pa po natin yung verse na yan. At bilang response, humiling po si Esther na mag-ayuno ang lahat ng mga Hudyo sa loob po ng 3 araw bago siya humarap sa hari. Handa itong si Esther na isugal maging yung sarili niyang buhay para sa kapakanan ng bayan po ng Diyos. Napakaganda po ng pag-uusapan natin. No? Now, ang tanong, how should I respond when God seems hidden during the darkest moments of my life? Ano yung makikita natin? Na response dito ni Esther, yung response nila Mordecai, pagsasama-samahin natin at i-apply po natin sa ating pong buhay Kristiyano. Samahan niyo po ako. Number 1, paano ako magre-respond? Number 1, seek God with humility. Pwede po bang i-type nyo sa comment section? Seek God with humility. Come on, i-type nyo po yan. Ito pong Esther chapter 4, verses 1 through 5. Basahin ko na lamang po yung verse 1. And then yung mga certain verses, i-explain ko na lang, ikikwento ko na lamang po. Sabi po ng verse 1, when Mordecai learned all that had been done, sabi niya, Mordecai, nabalitaan na niya kasi na eto na, meron ng plano talaga na patayin ng lahat ng mga Hudyo sa Persian Empire, ano? Sabi ng Bible, Mordecai tore his clothes and put on sackcloth and ashes and went out into the midst sa gitna ng city and cried out with a loud and bitter cry. Grabe, matindi ito. Number 1, seek God with humility. Sabi po ng verse 1, when Mordecai tore his clothes and put on sackcloth and ashes. Now, nung malaman po ni Mordecai ang utos ni Haman, nalipunin ng lahat ng Hudyo, hindi siya agad nagplano na maghiganti. Alam mo yun, yung human strategy. Ang una niyang ginawa, alam nyo, nagluksa, nag-ayuno, at nagpakumbaba. Paulit-ulit po nating mababasa yung kanyang pag-iyak, yung pag-aayuno, yung pagsuot ng sako, at paglagay po ng abo. Bilang nung panahon po nila, simbolo po yan ng pagluluksa. Pero simbolo rin po yan ng lubos na pagtitiwala sa Diyos. Bagamat hindi po binanggit yung salitang prayer sa buong Bible na ito, sa buong
kwento na ito, pero pinapakita po na nagfa-fasting sila. At yung fasting po ay laging meron pong kaugnay po yan sa pananalangin. Now, ang Hebrew word po niya ng ashes ay eper. Na ibig sabihin po, sumisimbolo po yan sa repentance. Sumisimbolo po yan sa brokenness. Sumisimbolo po yan sa mortality. At sumisimbolo po yan, yung ashes na yan, sumisimbolo po yan ng dependence sa Diyos. Now, pakinggan niyo maigi. Napakaganda ng unang response. Dumating sa moment ng life nila Mordecai at ng mga Hudyo na kung saan madilim na yugto ng kanilang buhay. They are about to get to be instinct. O ibig sabihin, sila ay papatayin na, uubusin na sila. Pero napakaganda nito. Ang unang response po ni Mordecai ay sinik po nila si God with humility. Seek God with humility. Now, ano pwede natin matutunan dito? Bago po baguhin ng Diyos ang ating situation, hindi po agad binago ang situation. Let me just remind you, bago po baguhin ng Diyos ang ating pong situation, kadalasan binabago po muna ng Diyos ang ating pong mga puso. Ganon din po ang nangyari po sa kanila. Sabi po ni Andrew Murray, sabi po niya, humility is the place where God gives His grace. Napaka-importante po ng humility. Pwede po bang i-type natin sa comment section, humility. Mapapansin po natin, nagsimula po ang deliverance ng Israel, hindi po agad sa action nila, kundi sa kanila pong brokenness. Ano po pwede matutunan natin dito? Madalas po spiritual muna ang preparation bago po dumating ang visible rescue. Bago dumating yung kanila pong visible rescue, nagkaroon po muna sila ng, alam mo yun, pagpapakumbaba ng brokenness sa harapan po ng ating Panginoon. Ano po pwede natin matutunan dito? Kapag parang nagkakagulo na po sa buhay natin, kagaya po ng nangyari kay Mordecai, huwag po magpanik. Huwag agad maging bitter. Bakit ganito nangyari sa amin? Bakit ganyan? Huwag lang tayong yung sarili pong diskarte. Sa halip, ang una po dapat natin gawin, magpakumbaba, lumapit sa Diyos, mag-ayuno, manalangin at magtiwala po sa ating Panginoon. Mga kapatid, hindi ko po alam kung anong specifically na mabigat na yugto na pinagdadaanan nyo na parang wow, overwhelming na balita kagaya po ng narinig ni Mordecai. Overwhelming. Matinding problema ito, dark moment of life. Pero instead na kung ano-ano gawin niya, nagpakumbaba po siya, lumapit sa Diyos. Mga kapatid, hindi ko po alam kung anong specific na pinagdadaanan niyo. Perhaps, meron po sa atin may pinagdadaan ng matindi sa kanyang family, sa kanyang health. Yung iba po siguro sa atin dumadaan sa matinding problema pagdating po sa kanilang relationship, marital problem. Your relationship is about to, alam mo yun, maghihiwalay na kayo. Ganun din sa mga ministry natin. May pinagdadaanan tayong matindi sa ating health, sa ating mental health natin. Mga kapatid, ang pinakamalakas nating sandata every time na dumadaan po tayo sa dark moments of our lives ay nagsisimula po sa pinakamatinding surrender po natin. Kaya every time po na may pinagdadaanan po tayo, isurrender natin unang-una sa lahat ng ating mga kalooban sa ating Panginoon. Isurrender po natin ang ating mga sarili. Isurrender po natin yung mga sarili nating ideas, yung ating pong emotion, yung ating pong pain, yung ating pong doubt, yung ating pong fear, yung ating pong mga worries. Why? Sapagkat nakikinig po ang ating Panginoon. Marahil hindi po nabanggit o hindi naipakita ng writer dito si God, pero yung salitang Diyos pero kitang-kita po natin ang kamay ng ating Panginoon. So ano po dapat ang gagawin natin kapag dumadaan po tayo sa madidilim na yugto ng ating buhay? Number 1 is to seek God with humility. Hanapin po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin, sa pamamagitan po ng pag-aayuno, lalong-lalo na po ngayon July. Ito po yung karamihan ng mga evangelical churches na kung saan nagkakandak po tayo. Yung una, diba, January, prayer and fasting, magsisik ng direction kay Lord. Ngayong mid-year, prayer and fasting po natin. Isip po natin ang ating Panginoon. Sana po ba papunta ang ating spiritual life? Saan na po ba papunta ang negosyo na to? Saan na po ba papunta ang trabaho ko, ang career ko, ang pag-aaral ko? Isip natin, patuloy ko pa rin bang nag-glorify ang ating Panginoon? Patuloy ko pa rin bang nalulugod ang ating Panginoon sa ginagawa ko dito sa aking area na ginagalawan? Isip po natin ang ating Panginoon. So, pangalawa po, napakaganda po nito. Sa Esther chapter 4 verses 6 hanggang 14. Pero mamaya kikwento ko sa inyo, basahin lang natin yung 14 mamaya.
So, pangalawa pong point, seek God's perspective hopefully. Yung number one po, seek God with humility. Hanapin natin ang ating Panginoon na may pagpapakumbaba. Ngayon naman po, see God's perspective hopefully. Una, seek. Pangalawa, see. See God's perspective hopefully. Now, kwento ko lamang po sa inyo yung sa verse 6 kung babasahin po ninyo sa inyong mga Bible Hatak. Ito po yung messenger ni Queen Esther. Isa po siyang eunuch, no? Kinausap po niya si Mordecai doon sa open square po. Bla bla bla, nakarating din kay Mordecai, ganito yung nangyayari. And then sabi ni Queen Esther, medyo may pangambat, may takot to si Queen Esther. Sabi niya, napakadelikado ng aking gagawin sapagkat hindi pwedeng ako ang unang lalapit sa hari, maliban na lamang ipatawag niya ako. Pero sabi po ng verse 14, for if you keep silent at this time, parang in-encourage, tapos sinabihan ng kanyang pinsan, ng kanyang tatay-tatayan, si Mordecai, itong kanyang si pinsan na si Queen Esther. Sabi ng verse 14, for if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place. But you and your father's house will perish. Wala. Mamatay tayong lahat. And who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this. Who knows? Sabi niya, ulitin ko po who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this. Inaamon po ni Mordecai, itong kanyang pinsan at anak-anak na si Esther, na tignan yung situation mula sa perspective ng Diyos. Who knows? Pwede po bang i-type sa comment section? Who knows? Come on, i-type niyo po yan sa comment section, who knows? Yung phrase po na who knows ay hindi ibig sabihin nagdududa po si Mordecai kay God. Hindi po siya nagdududa sa sovereignty ng ating Panginoon. Actually, ito po ay nagpapakita ng humility niya sa misteryo ng paraan ng pagkilos po ng ating Panginoon. Na-realize ni Mordecai na akala nila coincidence lang to, pero maaaring ito ay divine appointment. At by this time, alam naman po natin yung story, by this time, queen na po si Esther. Hindi naging queen si Esther dahil maganda lang siya. O sa iba pong religion, tawag nila dyan swerte. Hindi naman po tayo naniniwala sa swerte. Malas po yun. The kidding aside. Hindi naging queen si Esther dahil maganda lang siya, dahil makinis ang mukha, pang beauty queen. Pakinggan niyo po maigi, matagal na pong inayos ng Diyos ang lahat. At ang tawag po natin dyan ay divine providence. I-type nyo nga po sa comment section, divine providence. Ibig sabihin, ang Diyos, ang sovereignly nag-direct ng ordinaryong pangyayari. Pakinggan maigi, mukhang ordinaryong pangyayari sa mata ng tao, pero ito ay si Lord ang kumilos para matupad yung extraordinary niyang purpose. Kahit hindi natin siya nakikita, mga kapatid, si God po ay nasa likod po ng mga delays. Hindi aksidenteng na-delay ang isang flight. Hindi aksidenteng na-delay ka. Hindi aksidenteng hindi mo napuntahan ito. Hindi rin aksidente na ikaw ay nasaktan. Alam mo, hindi lang sa delay kumikilos ang ating Panginoon, even sa promotion, even sa closed door, even sa open doors. I don't know kung ano yung mga delays mo, ano yung mga promotion mo ngayon, lalo na kay Queen Esther, na-promote siya from an ordinary woman to becoming a queen. This is an open door. Pero pwede rin minsan may pinagdadaanan tayo mga disappointment, mga unexpected opportunity. Pero lahat po yan ay alam ng ating Panginoon. God is in control. God knows everything. God is sovereign. Naalala ko po yung sinabi ni Charles Spurgeon, had any other condition been better for you, divine love would you have placed you there. Si Lord po ang nag-aayos, whether ito ay ginagawa mo out of your obedience or disobedience, kapatid, God is in control. Isipin mo, si God, siyempre imagine niyo sa story po ni Joseph, no? Nauna si Joseph sa Egypt bago dumating ang famine. Ulitin ko, nauna na si Joseph
Kung babasahin niyo dyan, Genesis chapter 37 onwards, grabe. Sa kanya yung pinakamaraming account sa Genesis. Kwento. Nauna si Joseph sa Egypt bago pa dumating ang famine. May promotion na siya. Hindi aksidente yung mga pinagdaanan ni Joseph. Yung disappointment, yung betrayal, yung abandonment. Kaya kung dumaan ka man sa disappointment, sa betrayal, are you abandoned? May purpose ang ating Panginoon. Si Joseph binitray ng mga kapatid, inabandon na ng mga kapatid, nais pang patayin ng mga kapatid, pero lahat yun inalaw ni Lord for His divine appointment. I don't know kung ano yung mga disappointments mo, yung mga abandonments mo, yung mga hurts na pinagdadaanan, pero pakinggan niyo po itong maigi. Inaalaw ito ng Panginoon kasi may purpose siya sa buhay mo. Inaalaw ito ng Panginoon. Habang pinagdadaanan mo ito, alam ng Panginoon, God will appoint you somewhere. God will allow you to know Him. God will use you for something great. Nauna si Moses sa palasyo bago pa ang Exodus. Nauna si David sa wilderness bago pa ang throne. Pinosisyon muna ng Diyos ang tao bago niya ipinakita ang plano. Ulitin ko po, pinosisyon muna ng Diyos ang tao bago pa niya makita, bago niya ipakita ang plano. Kaya every time na meron po tayong pinagdadaanan, kagaya ni Joseph, si Joseph na binitray, na nais patayin, si Moses, na alam mo yon nasa wilderness, ganun din si David. Huwag lang natin itanong na bakit ako nandito, Panginoon. Mas maganda po natin itanong, bakit mo ako inalagay dito? Ano yung gusto niyo pong matutunan ko dito? Ano po yung gusto niyong pagkakagamit sa akin dito? Kaya hindi aksidenteng nandiyan ka sa trabaho mo. Hindi aksidente na nandiyan ka sa school mo. Hindi aksidente na nandiyan ka ngayon sa bansa na yan. Hindi aksidente na nandiyan ka ngayon sa department na yan. Hindi aksidente yan ang course mo. Hindi aksidente na yan ang napangasawa mo. Hindi aksidente na yan ang mga naging anak mo. Hindi aksidente diyang ministry ka inilagay ng ating Panginoon. Trabaho mo ang mission field mo. Ang trabaho mo, yan ang mission field mo. Ang pamilya mo, yan ang ministry mo. At ang suffering mo ngayon, testimony mo yan later on. Ang waiting season mo kung ikaw ngayon ay isang dalaga na nag-aantay ng inyong forever, kung ikaw ay isang single na nagpipray pa rin for someone, yung waiting season mo, preparation mo yan. Ulitin ko po mga kapatid, ang season mo ngayon, maaaring strategic, catch this, ang ganda nito, strategic positioning ng Diyos para sa future purpose mo. Marami sa atin, nagulat ka, ako pala ay negosyanteng Kristiyano ka. Yung iba sa atin, ako pala ay magiging scholar ng bayan, scholar ka ng bayan na Christian. Iba sa atin, ako pala ngayon ay nasa corporate world ka pero Christian. God has appointed you, God has promoted you to be there, to be the salt and light of this world. Kaya hindi po aksidente yung suffering mo, hindi po aksidente yung mga pinagdadaanan mong problema, hindi po aksidente yung dark moments ng your life. God allowed it to happen. God allowed it for you to go through it. For Him to be glorified and for your own good, for you to become His Son Jesus Christ. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Minsan, akala natin, kapag nagbibigay tayo, ay nawawalan din tayo. Pero sa totoo lang, ito pala yung paraan ng ating Panginoong Diyos upang ipakita sa atin na siya pa rin ang ultimate source sa buhay natin. Sabi nga sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Ibig sabihin, even sa panahon ng Bible, tinuturuan tayo ng ating Panginoong Diyos na unahin natin siya at hindi ibigay yung tira-tira lamang. Kaya na-realize ko na ang pagbibigay pala natin is not just an our obligation as a Christian, but this is the way, or this is the way to show how we honor God sa buhay natin. Seek God's first. Kasi kapag natin si Lord sa buhay natin, nagiging tama yung perspective natin sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nung narinig ko yung tithing at first fruits sa aking pastor, di na ako nag-atubiling sundin ito dahil alam kong utos din to ni Lord para sa akin. Kahit estudyante pa lamang ako, alam ko na hindi ako papabayaan ni Lord. Kasi nga sabi sa Matthew 6 verse 33, seek His kingdom first and His righteousness, and all these things will be added to you. Ibig sabihin,
Even yung mga ibon na lumilipad sa iyong pagtawid ay hindi hinahayaan ni Lord na magutom. At alam ko na ganun din tayo dahil anak niya tayo. Kaya today, let's choose us to give. Hindi dahil napilitan lang tayo, kundi dahil gusto natin honor si Lord sa buhay natin. So before I end this, I just want to remind each every one of us to trust Him as our ultimate source. So I'm Kevin Balang, one of the core leaders of Amazing Hope Crossover Campus. Are we learning? Are we changing? Nako, ito na po, maganda. So, paano po tayo magre-respond every time na dumadaan po tayo sa matitinding yugto ng ating buhay? Number one, seek God with humility. Kagaya ni Mordecai, sinik po niya si God na meron pong kababaang loob. Pangalawa, see God's perspective hopefully. Oo nga, no? Tignan mo yung situation mo na may pag-asa. Tignan mo yung situation mo according sa mata ng Diyos, hindi sa mata mo. Kasi kung sa mata lang po ng tao, puro negativity. Kung sa mata lang po ng tao, puro kapangitan. Pero sa mata po ng Diyos, may plano po si Lord sa pinagdadaanan natin. Pangatlo, step forward courageously. Eto na. Sabi po ng verse 16. Bali ito po sa verse 15, kwento ko na lang. Si Esther, sinabi niya po yung reply niya kay Mordecai. Sabi niya sa verse 16, "Go." Sige. Go. Sabi niya ni Esther, "Gather all the Jews to be found in Susa and hold a fast on my behalf. Ipagpasting niyo ako. Do not eat or drink for 3 days. Huwag kayong iinom, huwag kayong kakain sa loob ng 3 araw. 3 gabi. Tindi nito. Night or day. I and my young women will also fast as you do. Magpapasting din kami. So, nasa labas kayo, kami naman nasa palasyo, magpapasting din kami. Then, I will go to the king, though it is against the law. Ito katindi. Kahit na alam ko labag ito sa batas. Kasi sabi ko nga kanina, kaya nga siya natatakot kasi alam niya yung rule, alam niya yung law, pwede siyang patayin without reason. I mean, walang sabi-sabi pwedeng mapatay kasi hindi naman siya tinawag ng hari. Katampalasan yun sa kanila. Sabi niya, "Then I will go to the king, though it is against the law." Catch this. "And if I perish, I perish." Kung mamamatay ako, di mamamatay ako. At least, I've tried. I will go to the king. Now, everything changes pagdating po ng verse 16. Pakinggan nyo maigi. Esther moves from fear to faith. Let me just repeat it. Esther moved from fear to faith. Nagdeklara siya ng 3-day fasting. Pagkatapos sinabi niya, "If I perish, I perish." Hindi ito parang reckless na move. Hindi ito hopeless. Ito ay total surrender sa ating Panginoon. Hindi ito yung parang di mo pinag-iisipan yung sinabi, yung iniisip mo, reckless ka. Yan, di ba ganyan yung mga reckless driver? Kapabayaan. Hindi rin siya kawalan ng pag-asa. Actually, ang tawag natin yan, total surrender. Come on, itype natin sa comment section, total surrender. Ano yung situation ng buhay mo ngayon na bahala na? Pagkakatiwala ko na sa Panginoon to, wala rin namang mangyari kung mag-aalala ako. Wala rin namang mangyari kung matatakot ako. Walang mangyayaring maganda kung matatakot ako o mag-aalala ako. I will surrender everything to my God. Pakinggan nyo maigi, ang tunay na courage ay hindi kawalan ng takot. Ito ay pagsunod kahit natatakot pa rin. Pakinggan nyo maigi ito. And hindi nyo ba naisip yun? Hindi inalis ng Diyos ang risk, nandun pa rin yung risk. Pwede siyang mamatay. Pero ipinagkatiwala ni Esther ang risk sa Diyos. Every time na may pinagdadaanan ka, hindi naman talaga inaalis ng Diyos yung risk eh. Pero pagkatiwalaan mo ang Diyos sa gitna ng mga delikadong situation, tanungin kita, ano yung risky situation sa buhay mo ngayon? Risky ba ang health mo? Risky ang finances mo ngayon? Risky, nakakatakot? Delikado na ba yung health mo ngayon? Ang yung relationship sa iyong asawa? Ang yung problema sa buhay? Sabi po ni Dietrich Bonhoeffer, only he who believes is obedient.
And only he who is obedient believes. Ang ganda niyan. Yung mga naniniwala daw, sila yung sumusunod. At yung mga sumusunod, yan yung mga naniniwala. Kaya pansinin nyo maigi, hindi lang si Esther ang pwede natin tignan dito. Tignan din natin yung mga heroes of faith o yung mga bayani ng pananampalataya natin. Si Noah gumawa ng ark bago umulan. Hindi niya muna hintay. Pwede ba check ko muna baka umulan? Actually, hindi pa sila nakakaranas ng ulan nung panahon na yon. Hindi pa nila alam ang itsura kung gaano katindi yung ulan. Hindi pa nga alam ni Noah kung ano itsura ng arko. Why? Hindi pa siya nakakagawa ng arko. It was the first time nagagawa siya ng arko. At first time din niya makaka-enkwentro itong ganito kalakas na ulan. Pero naniwala siya sa ating Panginoon. Si Abraham umalis bago niya makita yung kanyang pupuntahan. Naalala niya? Si Joshua umikot muna bago bumagsak ang pader. Hindi niya hinantay. Sana bumagsak muna bago ako umikot. Hindi. Si Esther lumapit muna siya sa hari bago niya malaman na maging resulta. Listen to this very carefully. Christians, God honors obedient faith. Ino-honor ng ating Panginoon yung mga pananampalataya na handang sumunod. Pinararangalan po ng Diyos ang obedient faith. Kaya ano yung hinihingi ng Diyos na gawin mo ngayon? Tanungin kita, ano yung hinihingi ng Diyos ngayon? Sa buhay mo specifically, tanggalin mo muna sila David, tanggalin mo muna sila Esther ngayon. Ikaw, practical application tayo. Ano yung mga hinihingi ng Diyos na gawin mo ngayon? Marahil, tsaka na ako magpapatawad kapag wala na yung sakit. Pwede kang magpatawad kahit masakit. Tsaka na ako mag-share ng gospel kapag sobrang galing ko na. Pwede kang mag-share ng gospel kahit hindi ka pa sobrang galing. Tsaka na ako mag-church pag malinis na ako. Hindi mangyayari yun. Pumunta ka ng church para luminis ka sa iyong mga kasalanan. Ano yung hinihiling ni Lord sa'yo? Magpatawad? Mag-share ng gospel? Maglingkod sa Kanya? Manatiling faithful sa gitna ng suffering? Magtiwala kahit wala pang kasagutan? Kapatid, huwag mo nang antayin na mawala ang takot bago sumunod. Sumunod ka habang nagtitiwala sa Diyos at makikita mo unti-unting nawawala ang takot. Obey God while trusting. Obey while trusting God with the outcome. Sumunod ka habang pinagkakatiwalaan mo ang Diyos sa resulta ng iyong pagsunod. In conclusion, itinuturo po ng Esther chapter 4 na ang katahimikan po ng Diyos ay hindi nangangahulugan na wala siya. Kapag ka hindi mo kapatid marinig ang kanyang boses, hanapin mo ang kanyang providence. Kapag ka hindi mo makita ang kanyang kamay, magtiwala ka sa kanyang puso. Kapag ka hindi mo maintindihan ang kanyang plano, sundin mo pa rin ang leading ng ating Panginoon. Ang pinakamagandang halimbawa po nito, pumunta po tayo sa New Testament, si Jesus Christ. As a follower of Christ, makikita natin ang isang example sa cross. Pwede mo bang i-type niyo sa comment section? Cross. C-R-O-S-S. Nung Good Friday, balik po tayo sa mahal na araw. Nung Good Friday po, tahimik ang langit. Parang nanalo ang kasamaan. Mukhang tapos na ang pag-asa. Pero sa likod ng lahat, tahimik na ginagawa ng Diyos ang pinakadakilang redemption sa kasaysayan. Ang akala nila talunan na si Jesus. Ang akala nilang talunan ay naging greatest victory. Ang pinakamadilim na gabi ay nagsimula ng resurrection morning. Kaya kapatid, ang challenge ko sa iyo ngayon, kung dumadaan ka ngayon sa madilim na gabi, seek God with humility. See God's perspective hopefully and step forward courageously. Lagi po natin tandaan, God may be silent. Maaring tahimik ang Panginoon sa ating po mga pinagdadaanan, pero hindi po siya absent. Maaring God may be invisible, at invisible naman talaga siya, He is Spirit. What I mean with invisible ay hindi mo makita yung kanyang pagkilos, but He is never inactive. Hindi mo siya makikita, pero kumikilos siya. Hindi mo siya marinig kung minsan, pero gumagawa siya. At kahit hindi mo maintindihan ang lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon, inaayos niya ang lahat para sa kanyang kalwalatian at para sa ikabubuti mo. For His glory and for your own good. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa umaga, tanghali, gabi na nakikinig po ang taong ito. Hindi ko po alam kung sino po yung nasa likod
ng screen na ito. Hindi ko po alam kung sino yung nasa likod ng lens na ito. Kung sino yung tao, kung babae ba siya, lalaki, matanda, bata, may ngipin o wala. I don't know kung ano rin yung pinakamatinding pinagdadaanan ng nakikinig ngayon. But I pray, Lord God, nahipuin niyo po ang kanyang puso. At dalangin ko, Panginoon Diyos, patuloy po kayong magpamalas sa kanya pong buhay. Magpakita po kayo sa kanyang buhay sa pamamagitan ng mga milagro, ng provision, ng protection, and ultimately ng peace. Kapatid ko, may matindi kang pinagdadaanan. I pray that you seek God with humility. Huwag mong tigasan ang puso mo. Magpakumbaba ka sa harapan ng ating Panginoon. At tignan mo ang perspective ng ating Panginoon sa mga nangyayaring ito. And step forward courageously. Tapangan mo, manampalataya ka sa ating Panginoon. And if you come here for the first time at wala ka pang personal and intimate relationship kay Jesus, why don't you consider accepting Jesus Christ in your life? Why don't you consider surrendering your life to Jesus? Simple lamang po ang ating gagawin. Sabihin mo lang, Panginoon, nagpapakumbaba po ako. Panginoon, inaamin ko na ako po'y makasalanan. Inaamin ko na hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Starting today, Lord, I am putting my faith in you. And Lord God, I repent from all of my sins. Starting today, Lord, I put my faith in you, not on my good works, not on my religion, hindi sa galing ko, hindi sa achievements ko, kundi sa na-achieve mo sa cross, Lord. I am putting my faith in you. And starting today, Lord, as a sign of my salvation, Lord, I'm gonna continue my faith. I'm gonna find a Bible-believing church, and I'm gonna find someone, Lord God, to disciple me. Lord, I also pray for that person, matagal ng Christian. I pray, Lord, that you restore that person, that you provide for that person. And starting today, Lord, kayo po ang magbigay ng mga milagro na hindi pa niya nararanasan sa kanyang buhay. Lord, and make him realize that the greatest miracle that we can ever have is a changed life, a changed heart, a changed perspective, and a change of direction. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. To you all the glory, the praises, and honor. It's in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Come on, if you are blessed by this message, i-type nyo po sa comment section, I am blessed. Come on, type nyo po yan, I am blessed. Kung ikaw po ay pinagpala ng mensahe ng Panginoon, i-type nyo lamang po, simpleng type lang yung phrase na I am blessed. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus. See you again next week for our 4th installment ng ating pong July series entitled Dark Nights of the Soul. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.